Scholarship program dito po sa lungsod ng Pasig ay papalawakin pa ni Mayor Vico. Tara, pag-usapan natin. What's up po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapwa ko Pasigenyo, mga kaparing. Bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating upload. Eto, meron po tayong bagong report about nga po sa scholarship program dito po sa Pasig na papalawakin pa ni Mayor Vico. Kasama na nga po dyan ang Pag-asa Scholarship. Pero bago yon, balikan po muna natin kung ano po ang lagay ng scholarship dati bago pa maupo si Mayor Vico. Okay, simulan po natin. Okay, bago po ang lahat makaparang no hate po sa dating administrasyon o sa dati pong namumuno dito po sa Pasig sapagkat hindi rin naman po namin may pagkakaila na marami din pong nagawa ang dati pong namumuno sa Pasig o ang pamilya po na namumuno sa Pasig ng halos 3 dekada ay marami din naman po silang nagawa at napatunayan at hindi po natin may pagkakaila yon. Wala naman pong perpektong administrasyon, lahat po mayroong pagkukulang pero despite ng mga pagkukulang at pagkakamali, meron din naman po silang mga napatunayan at marami po silang nagawa dito po sa aming lungsod ng Pasig. Marami po silang naipatayo ng mga eskwelahan, mga ospital, mga pabahay, etc. At yun po, siguro naging issue nga lang po talaga sa kanila ay yung paglalagay po nila ng mga pangalan, which is ginagawa na po ng maraming politiko sa ating bansa na parang nagpapakita lamang po na sila daw ang nagmamayari ng mga lungsod kasi nga po meron silang mga pangalan. Pero despite of that, meron din naman po silang mga napatunayan o mga nagawa. Okay, dako po tayo about nga po sa scholarship program. So gusto ko lang din pong i-credit no yung dati pong administrasyon na nagpasimula po ng scholarship program dito po sa Pasig kahit na ito po ay nakalagay sa kanilang pangalan pero malaking bagay pa rin naman po no kasi bago pa po maupo si Mayor Vico meron po tayong 11,000 na scholar ng Pasig kahit na sobrang higpit po, sobrang hirap makapasok po ng scholar dito po sa Pasig dati at marami ka po talagang pagdadaanan. Sabi nga po ng mga dating scholar po ng Pasig bago pa si Mayor Vico ay dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago pa makapasok. At ang pinagbabasihan din po nila dati ay yung grado mo. So, pinakamataas kapag ikaw po ay nasa 90 plus average, may pag-asa ka pa. Pero pag ikaw ay nasa 96 pataas na, dun na po talagang sigurado na makakapasok ka. Pero nag-iba po yun nung dumating. Magkaiba naman po yung ginawa ni Mayor Vico, kung saan hindi na po grado, average ang pinagbabasihan. Basta ma-meet mo yung average na kailangan na 84 pataas, pwede ka na po makapasok ng scholar kasi ang pagbabasihan po nila yung monthly income ng pamilya mo. So kapag mababa po, tapos pag ikaw ay solong anak pa o kaya naman ay solo parent, so may chance ka pong makapasok kahit ikaw ay nasa 89 pababa yung average. So yun po, doon po nagbabase. Kaya marami pong hindi nakakapasok na ang grado po, ang average po ay nasa 90 pataas. Dahil iba na nga po ang basehan ngayon para makapasok ka ng scholar. At hindi na rin po mahirap na makapasok ng scholar. Yung dati po na madaming requirements ay ngayon binaba na po. So hindi na po ganun kahirap na makapasok po ng scholar ngayon dito po sa Pasig. So ito po. So from 11,000 na scholar dito po sa Pasig bago pa maupo si Mayor Vico ay umakyat po ito to 25,000 na mga scholar. So kung isasama po natin public to private, aabot na po sa 28,000 ang scholar po ng Pasig. Sobrang dami po niyan. Halos 4 po ang tinaas ng bilang po ng scholar po dito sa Pasig mula nung 2019 pagkaupo po ni Mayor Vico. So ito po yung report po natin about po sa expansion ng scholarship po dito sa Pasig. So dito, Pasig City Mayor Vico on Thursday pledged to expand the city scholarship program in the next 3 years of his term. Okay, sabi po ni Mayor Vico dito na i-expand daw po nila ang Pag-asa Scholarship Program. Okay, sa mga hindi po nakakaalam o hindi po pamilyar, ang Pag-asa Scholarship po ay dito po na kapag ikaw po ay nag-aaral sa isang private university o private school. So, pwede ka pong mag-apply dito at pag nakapasok ka dito, ay libre na ang tuition fee mo kahit sa ang private school ka pa nag-aaral. I guess, sabi po dito sa report na ito, ay 35,000 pesos po per SEM, ang matatanggap ng mga scholarship po under po ng Pag-asa. So
So kapag ikaw po ay kukuha ng kursong nursing, pwede ka pong mag-apply sa Pag-asa Scholarship at libre na ang tuition fee mo, meron ka pang allowance. So yun po yung kagandahan dito mga kaparing. At sabi pa dito, this is one of the solutions we see to address positions of local employers. Ayan. He also emphasized the program will benefit aspiring micro-entrepreneurs in Pasig. So ito po, Pasig City Council has already passed an ordinance to formally include technical vocational training in the scholarship program. Soto noted that this initiative will complement the existing free courses offered by the Pasig City Institute of Science and Technology. So ito po yung kagandahan po dito sa Pag-asa Scholarship kasi meron po akong mga nababasa na mga komento na kahit hindi po sila taga Pasig pero nag-aaral po sila. No, dito po sa Pasig, University po dito sa Pasig, katulad po ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, ay libre po yung kanilang pag-aaral kahit na kumukuha po sila ng kursong nursing as long as sa Pasig ka po nag-aaral tapos mag-a-apply ka sa Pag-asa Scholarship Program po dito, libre na ang tuition fee mo at meron ka pang allowance. Yun po yung mga nababasa kong komento na merong iba na taga Antipolo, taga Marikina, taga ibang lugar na sa Pasig po nag-aaral ng mga kurso na like katulad po ng nursing, etc. So, matik po na libre na yung kanilang tuition fee sa mga private school o kaya naman po sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. So, tapos meron pang allowance na natatanggap. Yun po yung komento ng ilan pong mga nag-aaral po dito sa Pasig na taga ibang lugar. So, ang Pag-asa Scholarship definitely ay hindi lamang po sa mga taga-Pasig. Kung hindi, pwede ka pong mag-apply dito kahit na ikaw ay taga-ibang lugar as long as sa Pasig ka po nag-aaral. Correct me if I'm wrong po kasi yun po yung nababasa ko sa mga komento. Okay, so para ma-confirm po kung pwede pong mag-apply sa Pag-asa Scholarship Program ng Pasig City yung mga hindi po taga-Pasig pero sa Pasig po nag-aaral. Eto, so sabi po dito yung mga aplikante yung mag-a-apply kailangan po ay ikaw ay isang Filipino citizen. So hindi wala pong nakalagay dito na ikaw po ay dapat taga-Pasig, ko po ay nakatira sa Pasig for more than 5 to 10 years. So wala pong ganun as long as ay ikaw ay Pilipino at hindi po tataas sa 500 pesos ang income ng mga magulang mo. So according po yan sa Facebook post po ng CHED Regional Office 3. So yun lang po yung kailangan dito mga kapareng. Kailangan ikaw ay you must be a Filipino. So yun po ang eligibility para makapag-apply ka sa Pag-asa Scholarship po ng Pasig. So tama po yung mga komento ng ilang mga estudyante po na taga-ibang lugar na nag-aaral po sa Pasig pero nakapag-apply po sila sa Pag-asa Scholarship Program kaya libre po yung kanilang tuition fee. So wala po silang binabayaran tapos meron pa po silang allowance na nakukuha. Yun po yung kagandahan dito sa Pasig mga kaparing, no. Bukod nga po sa scholarship, no, sa mga mismong taga-Pasig po na nakakatanggap po ng malaki-laking halaga kada semester. Like sa amin, sa mga kolehiyo, kami po ay nakakatanggap ng 11,200 per sem and nasa 22,000 plus per year. So malaki-laki po yun mga kaparing, malaking tulong po yun, no? Kahit po kami ay nag-aaral po sa ibang mga universities sa labas po ng Pasig, pero dahil kami po ay taga-Pasig, so nakakapag-apply po kami ng scholar dito po. At malaking bagay po yun, malaking tulong para po sa aming lahat, especially kapag meron pong mga binabayaran. Kaya kung kayo po ay papasok na ng first year sa mga kahit po kayo ay taga-labas ng Pasig, no, kung gusto nyo pong mag-apply sa Pag-asa Scholarship Program, pwede po yan, no? Basta't maipasa nyo lamang. Pwede po kayo dito as long as dito po kayo mismo sa loob ng Pasig papasok o dito po kayo mismo sa loob ng Pasig nag-aaral. Pwede po kayo mag-apply dito. Yun lamang po mga kaparing, update lamang po natin. Don't forget to like and subscribe.